Puntahan natin yung isa sa mga pinakamamabigat na pagsubok o problema ng ating sistema sa eleksyon. Yung political dynasties and how they have been bastardizing the party list system. No, konting background lang para sa mga viewers natin. Party list law enacted in 1995, first party list elections 1998. As envisioned, dapat bibigyan ng pagkakataon yung mga taong kandidato na gusto maging part ng legislatura, kaso hindi nila kaya makipagsabayan doon sa mga the usual district representatives. So yung ating konstitusyon, and then this was fleshed out in the 1995 party list law, binigyan ng pagkakataon. O sige, gawa tayo ng isa pang sistema, 20% ng ating House of Representatives magiging party list representatives, kung saan ang ihahalal po natin mga grupo na merong specific advocacies para sa mga marginalized sectors. Again, yung mga wala masyadong pagkakataon o tsansang manalo laban sa mga dambuhalang political families. Ang problema, as we have seen through the years across electoral cycles, talagang yung mga imaginative, creative, and resourceful and cunning political dynasties. Teka, hindi pwedeng hindi namin din abusuhin yan. What are we in power for? So pati yung political dynasties, kinopo na rin nila. Ang tanong ko, Prof, di ba meron kayong mga pag-aaral recently, gaano na ba kalala yung pagkakabalasubas? O gaano kalala na ba yung pagkakakontrol or bastardize nito mga political dynasties sa party list system natin as we speak? Yeah, as we speak, talagang mahigit kalahati sa mga tumatakbong party list group, 155 yung tumatakbo, ang na-flag namin 86. Sila ay either bahagi ng political dynasty, bahagi ng malalaking negosyo, may connection sa pulis o militar, may mga party list nominee na may pending corruption cases, may kaduda-dudang advokasya, o kaya naman limitado o halos walang impormasyong binibigay, which is ironic kasi kung tatakbo ka, dapat magpapakilala ka sa publiko, lalo na sa mga botante. So batay doon, Christian, talagang malala na yung sitwasyon. And in fact, I can even argue kahit isa lang yung ma-flag namin na problematic, simple ang tanong bakit hinayaan siyang makalusot dun sa isang sitwasyon na dapat, gaya ng nabanggit mo, para sa marginalized and underrepresented ito. Linawin lang natin na dagdagan. Ay, sorry. Go ahead po. Alam natin yung dahilan kung bakit nakalusot, di ba? We have to point to the latest Supreme Court decision, yung atong paglaom, saan hindi mo naman kailangan maging representative ng marginalized sector to represent it, and more importantly, hindi limited sa mga marginalized sector representatives yung party list elections itself. Di ba? Tama. Yun ang reason Yun yung latest interpretation ng Supreme Court yun yung latest interpretation, which is a reversal dun sa 2001 decision niya dati na in not so many words, dapat para sa marginalized and underrepresented yung ating party list system. At saka tandaan natin Christian, noong 1995 nung binuo ito, kahit sa mismong primer ng COMELEC nakalagay na dapat talaga ng representasyon yung mahihirap kasi nga they made a reference to the big political machinery na kadalasang ginagamit ng mga district representatives sa pagtakbo. Linawin lang natin sa puntong ito, 63 upuan lang. Ulitin ko po, 63 seats lang po ang pinag-uusapan dito. Kung ikaw ay mayaman at makapangyarihan, pwede mo namang sabihin, sige, minority lang naman yan, ibigay na natin sa mahihirap. Pero sa sobrang ganit, sa sobrang balasubas, and whatever expletive-laden words we may think of, gusto nilang angkinin pa. Para na nga, minorya na nga ito, 63 na nga lang pinag-uusapan nating upuan, pero ang sabi ng mayaman at makapangyarihan, hindi sa amin yan. Kaya ang mga sitwasyon ngayon, if you look at certain anecdotal evidence, yung mga tumakbong yung mga nanilbihang mayor na 3-termer, hindi na pwedeng tumakbo dahil nasa term limit na siya. Minsan may mga pagkakataon, tatakbong party list representative kasi mas mura. We'll talk about the details siguro later, practical sa kanila yon. And then, pag nagtapos na yung termino niya bilang party list representative, babalik siya para tumakbong mayor kasi hindi na siya covered ng term limit. May mga ganong pagkakataon. O kaya naman, talking about dynasty, yung mga anak ng mga patriarch o matriarch, papatakbuhin nila para magkaroon ng konting karanasan bilang membro ng kongreso. Tapos, kapag may konting training na siya as party list representative, siya na yung papalit
bilang district representative naman, and so on. Kaya nga may mga party list ngayon, actually, sige, we're not holding back naman, kahit yung mismong House Speaker, yung asawa niya sa kasalukuyan, party list representative, yung Tingog, Sinirangan. Open secret naman yun. Hindi na natin kailangan sikreto yun. Obvious naman na napakagarapal nun. O yan, sa mga DDS trolls kakabanat ko lang kay Speaker Romualdez kasi napakagarapal naman talaga nun Opo. Diba, party list mo, diba, asawa naman, magkasama kayo sa House, sa Kongreso in short. Tapos, here's the other malala na part. Ngayon, ang first nominee, anak niya, di ba? Tapos, yung asawa niya, hindi second, yung incumbent na party list rep, gaya ng nabanggit mo, hindi siya second or third nominee, siya yung ika-anim na nominee. So, actually, may ganong mga maniobra, kasi nga, I think you're aware, Christian, na sa mga nakaraang election cycle, ang laro ng ibang mga party list group, pagka mananalo na sila, all of a sudden, magwi-withdraw. Magre-resign, or magwi-withdraw yung mga second, third, fourth, or whatever until yung gusto nilang party list nominee yung maninilbihan talaga. Let's name names na rin. Yun yung ginawa ng Agimat party list dati, kaya nagkabistuhan na mga rebelya yung may control nito kasi nag-withdraw lahat, yung top 3, yung first, second, third, tapos yung ika-apat na nominee siya yung pumasok at yun yung bahagi ng dynasty. So may mga ganong pagkakataon, Christian, na kaya nga ang ginawa namin sa Kontradaya, talagang tinutukan namin hindi lang yung first 3 nominees. Lahat ng 10 ay nag-register. Namin. Lahat ng mga nag-register na 10. Which is very, very monumental or Herculean kasi 156. Matrabaho yan. Matrabaho. More than 1,500 yan. And then, I'm sure you're aware, Christian, may mga party list na hindi lang isang set ng nominees. Minsan may mga faction yan Kailangan pang i-figure out. May mga i-figure out pa yung COMELEC kung alin yung tunay na faction o yung tunay na party list doon. So, actually, yun yung kailangan malaman ng mamamayan din. Ito, may mga nagpo-point out dito yung mga Tulfo. Garapal yung mga Tulfo. Isipin mo, meron ng Tulfo sa Senado, meron 2 tumatakbo na most likely mananalo rin sa pagkasenador. Tapos yung kapatid nila, yung ate nila, di ba, tumatakbo sa party list. Meron pa sa isang party list group, tama ba? Yung AXIS, bukod dun sa Tulfo para sa turismo. Tapos pag tinanong mo, hindi ba garapal yung ginagawa yung dynasty? Walang batas Kung meron, susunod kami. Ang sinasabi ko nga dyan, ganun pala. Pwede ka mag-jaywalking. Miski delikado at alam mo morally bawal mag-jaywalking. Napakasimple example ko, no? Basta wala naman nakalagay na no jaywalking sign di ba? Tapos siguro konting rin para maging familiar ng mga tao. No? Alam niyo po nung unang panahon, nung hindi pa ganyan kagarapal yung pagkaka-bastardize sa mga party list groups, di ba, alam mo to, Prof, yung mga party list organizations, nanliligaw pa yan ng mga dynasties, ng mga clans. Exactly. Diba? Kung sino may control sa isang rehiyon, sa isang probinsya, baka naman pwede ikampanya yung sa amin, di ba? Then later on, na-realize ng mga political clans, teka muna, bakit pa kami makikipag-negotiate sa inyo? Kami na magtatayo ng sarili namin party list para mayroong posisyon si Junior, yung kapatid niya, di ba? Yung tsuhin, di ba? Para mas marami silang upuan sa House of Representatives. In short, garapal. Mas lalaki kasi yung pork barrel nila. Kasi yung entitlements ng district representative halos pareho na sa party list representative. Nagkakatalo lang kung sino yung maka-administrasyon o mas malapit sa kusina. Siyempre, mas malaki yung magiging pork barrel allocation mo at saka mas mabilis yung pag-release ng mga ito. Pero in terms of yung budget para sa upkeep ng secretariat o ng mga district or party list offices, sectoral offices, may budget para dyan. Kaya kung ikaw talagang garapal, syempre, pagsasamantalahan mo yung perks ng office. Tsaka syempre, Christian, yung numero 8 na plaka, napaka-powerful yan, di ba? Makakalusot ka kahit saan, sa traffic. Ewan ko lang sa busway, pero hindi, hinuhuli na. In fairness naman, pag bus lane mahigpit. Tsaka, nakakatulong talaga yung public pressure. Kung hindi natin binabantayan yan ng social media, makakalusot yan. Ito, tinatanong ni Jobs Escares, bakit kasi may party list pa? Yun yung pinapaliwanag namin kanina. Importante ako, I'm not in favor of abolishing the party list system. I don't know with Prof. Danny,
Pero kailangan talaga matinding reforma ang gagawin dyan. And I don't even know where to start. Dahil kung gusto mo na reforma, dadaan tayo sa House of Representatives kung saan yung party list organizations talaga nag-emerge na into a very powerful block in themselves. Diba? Mahirap na silang tibagin eh. May isa pa akong gustong i-raise sa'yo, Prof. No? Naalala ko dati kasi, iniisip ko, ito bang party list system ng ating bansa? Kasi medyo kakaiba yun sa atin eh. No? Kasi meron tayong 3 seat limit. Hanggang 3 na yung position natin. So, hindi talaga siya system of proportional representation. Sa mga viewers natin, next time ko napapaliwanag yan, medyo complicated. Ang gusto kong puntuhin kasi, dati kasi, ang iniisip ko, di ba dapat closed list, party list system tayo? Ibig sabihin, i-declare mo lang yung grupo kasi yun ang i-elect mo para medyo lumayo tayo sa personality-based politics. Pero later on, na-realize ko, dahil ginagarapal na rin naman ng mga kandidato, di ba? Nilalagay nila yung mukha ng mga nominees nila sa mga campaign materials, di ba? Pero sa akin naisip ko, okay na rin yun kasi at least nakikita natin sino yung nasa likod. And with the help of groups like Contra Daya, di ba? Talagang up to the 10th nominee nilalabas nyo. Importante yan para masinaga ng araw kung sino yung mga nasa likod, di ba? Tama. Yeah, tama naman yun. Kasi tama ka, sa ibang bansa kasi, yung usapin ng ng sectoral representation, mas madaling ma-define kasi yung iba't ibang mga partido, they are divided on the basis of ideology. Kaya malaking iskandalo pag magte-turncoat yung isang politiko. Halimbawa sa UK, from Tory, mapupunta kang Labour, malaking malaking iskandalo yon. Sa atin, masyadong personality-based yung politics. Kaya, ideally, yung sinasabi mo, Christian, would be good, pero medyo mahirap siyang ma-implement dito kasi talagang mahirap na ma-differentiate yung mga partido. And in fact, yung mga partido ngayon, mas depende kung sino yung financier niya, kung sino yung pinaka-highest official na nandoon na identified sa partidong yon. And in fact, kung sino yung ruling party, yun yung doon nagpupuntahan yung mga tao. Kaya nung panahon ni namayapa ng si Noynoy Aquino, yung Liberal Party was very, very strong. Pero ngayon, yung running joke nga, di ba, parang mapagkakasya mo na sa loob ng jeep yung mga miyembro ng Liberal Party sa Kongreso. Aalog-alog pa yung jeep na yon sa lagay na yon. Kaya parang they come and go. Oo. Sorry. Baka kasya sa tricycle eh. Oo nga. Anyway, pero yun yung sitwasyon natin. Kaya kahit sa usapin ng party list, kung ako tatanungin yung limit na 3, maybe it can work for now, at least for now. Pero pagka medyo naging distinct na talaga yung differences ng mga partido at ng mga sektor, maybe we can work from there and then adapt yung iba pang best practices sa ibang bansa. And I can also counter-argue, Christian, kung pinag-uusapan yung election reform in general. Sa ibang mga bansa, state-funded yung mga kampanya eh. Bawal kang gumastos mula sa sariling pera. Pero, maganda yan. Pero, yun na nga, maraming factors kung bakit hindi pa uubra. Kumbaga, hindi pa ito yung tamang panahon for such measures. Sige, explain ko ng konti binabanggit ni Prof. Baka masyadong complicated sa ibang viewers natin. No? Actually, meron po tayong ganyang mga initiatives. No? So, mga early 2000s pa, tinatawag natin siyang Political Party Development Act. Isa po itong reformist proposed piece of legislation na hindi makalusot-lusot dahil sa dami ng gusto niyang maging reforma. Ano po ba yun? No? Meron siyang menu of reforms. Sa Political Party Development Act, kasama yung binabanggit ni Professor Danny Arao, yung state subsidy to political parties. Ibig sabihin, bahagi ng ating buwis, 'di ba? Mapupunta sa mga political parties para hindi na nila kailangan tumanggap ng mga contributions from big businesses kung saan nagkakaroon ng conflict of interest. Ang tanong, kahit nakikita natin sa more advanced democracies, handa ba tayo dyan? Di ba? Tapos number 2, nandun yung pagbabawal. Again, we're talking about the Political Party Development Act. Propose pa lang to, hindi makalusot-lusot. Yung pagbabawal sa balimbingan, yung tinatawag na party switching o turncoatism. Turncoatism, yes. Correct. Okay. Correct. And of course, yung political dynasty, pinag-uusapan natin yan na matagal na. Pero yun nga, ang naisip ko dyan, Prof, no? Ito rin yung mga position ng ibang mga scholars. In particular, sina Professor Julio Tehanqui.
pwedeng simulan siya incrementally Wag na yung isang bagsak kasi mahirap ipalunok doon sa mga political dynasties, di ba? Well, yeah, why not? Oo. Baka pwede raw simulan for instance doon sa pagbabawal muna sa party switching, yung pagbalimbing. At pag lumipat ka ng partido mo, in the middle of your term, tatanggalin ka sa pwesto, o hindi ka naman, nakaupo, ban ka doon sa susunod na election, di ba? Tingin ko okay yun Low-hanging fruit. What do you think? Yeah, why not? Tama naman si Dr. Tihanki doon sa punto niya na hindi biglaan dapat, yung hindi one fell swoop. Pero dito papasok pa rin yung kahalagahan ng voter information or voter education or whatever it is that we call it. Kailangang maipaliwanag sa publiko bakit kailangang ideological yung pagkakaiba ng mga partido at dapat unti-unting ma-win out or ma-win away yung personality politics. Pero Christian, linawin ko lang it's much easier said than done. At correct. Yung sinasuggest ni Dr. Tihanki can only better prosper kung yung mga basic enabling environment nandiyan. And what would be one enabling environment? Ipasa natin tong anti-dynasty law. So yun sa tingin ko is non-negotiable. Dapat maipatupad natin ito kasi baka mamaya lalaro. Kasi there is a way to game the system merong paraan para makalusot yung mayaman at makapangyarihan at oras na pinigilan natin yung mga dinastiya na pumasok sa politika sa election system natin, mas malaki yung pag-asa.